Yan, hindi na po kagamit yan kasi gusto ko dire-diretso eh. Mahala na sila. Akala ko alam ko na yung lugar. Pumunta ako dito, sa pagkakala makakarating ako kaagad, pero nagpaikot-ikot ako. Grabe, ang hirap pa rin nagkaalam-alaman, ano? Yung hindi mo pa talaga alam, kala mo alam mo na. Naranasan niyo po yung gano'n? Yung kala mo alam mo na, pero hindi pa pala. Alam niyo, ang ating paksa ngayon ay napakaganda. It is about Peter. No? Si Peter at yung mga alagad. So, ang pangyayari, bigyan natin background dun sa binasa ng ating pastor, ng ating kapatid sa John 21, ay makikita natin na 3 times na nagpakita ang Panginoon dito sa John. Sa book of John, 3 times siyang nagpakita. Pero sa kabuuan, halos mga 5, 6 times nagpakita siya after the resurrection. So, ibig sabihin, busy pa rin ang Lord. Busy ang Lord. At dito makikita po natin na sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos, inulit na naman ang background po kasi sila ay nasa dagat na naman. Kung titignan nyo, dagat ng Tiberias, Gennesaret, iisa lang yun. Iisa lang po yun, Sea of Galilee. Pero yung unang pangyayari sa chapter 5 ng Luke, makikita nyo po dyan kung saan ay marami ding nahuli. Magdamag silang nangingisda sila, Peter. Pero sabi ni Christ, ihulog mo. Dahil sinabi ni Christ, inihulog at nagkaroon ng maraming huli na halos magkawasak-wasak yung net. Grabe! And then sa pangalawang pagkakataon, ito po, nagsimula siya noon. Bali, mula sa first year hanggang sa third year, ito po 4 taon. Yung unang ginawa niyang himala sa dagat, unang taon niya, pagpapasimula ng pagtawag niya sa mga alagad. Pero itong huling pagpapakita niya, sa chapter 21 ng John, ito yung 4 taon bago siya umalis at umakyat. Sabihin, yun yung pangyayari. Makikita niyo po mga kapatid, na grabe. At dito, muli, sabi ng lalaki doon sa loob, ihulog niyo yung ihulog niyo yung lambat niyo. Walang tanong-tanong, inihulog. And then, nakakuha na naman sila ng maraming isda. Naalala ni John na, sandali, si Lord John. Yan yung gumawa ng himala noon. At siya rin ngayon. Yung ginawa ni Peter sa hiya, nagsuot ng damit, tumalon. Kasi nahiya siya dahil alam niyang huli ang ating Panginoon. At dahil doon, sabi ni Lord, okay, mga nahuli nyo. Marami, pagbaba nyo, nahuli nyo. Pero na init dito at bahala na ako, magluluto ako dito. At then nagluto siya pagkatapos binigay niya yung tinapay at yung mga isla. Grabe. At ito yung pangyayari po. Yan. Yung tubig na binigay mo sa akin, nawala eh. Hindi wala ko sa nakanta. Ito yung pangyayari. Okay. Yung ating pag-uusapan ngayon. Makikita natin na ganda ng hanay ng sinabi ng Lord dito sa ating paksa. Ang paksa natin, sabay-sabay nga po. 1, 2, ready, go. Giving out understanding or practicing love. Yan, yung una, bago yan, yung pamagat. Okay. Yan, sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Giving out your love. Yan. Mukhang bibig ng marami yung salitang pag-ibig. Diba? Lalo na ng araw ng mga puso, diba? Pag-ibig, di ba? Mahal kita, mga gano'n. Sabi nga, huwag mo lang ipakita. Kailangan sabihin mo. Pero dito sa ating paksa, makikita natin kung ano ang nais ng Lord. No? At dito, makikita natin, dati hindi ako lumaos sa kanyang kasalita, kakakanta, hindi lang ako kumanta kasi ganda na ng message. Muli, pagpakan natin yung special ng God. Baguhin mo ang puso ko. Yan. Akitin mo ang isip ko. Yun. Baguhin at saka yung pangalawa ay. Yun. Okay. Yun naman talagang dapat ano. Tignan natin mga kapatid. Kasi sabi ko nga kay sister,
Sa dami ng mga insight, hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko para maibigay sa inyo ng eksakto. Okay, ito po sa ating paksang living out, ang ibig sabihin niyan, withstanding or practicing love. Yan ang ibig sabihin. Hindi lang basta sinasabi yan, hindi lang binibigkas. Ito ay, ang ibig sabihin ay inihahayag mo, pinapractice mo sa iyong buhay. Kaya hindi lang basta word. No. Alam niyo nung kami nag-aaral, kagabi kahapon, ito yung mga natutunan ko. Yung word na empathy, willingness to listen, improvement, willingness to change to better, service, willingness to humble oneself, to sacrifice life, time, and talent, and loving the church, defending the body of Christ. Lahat ng ito natutunan ko kahapon, patamang-tama. Dahil ito yung nais ng Lord na malaman ng bawat isa sa atin. Kasi madaling sabihin, mahal ko ang church, mahal ko si Lord. Pero tanong, ano yung ginagawa natin na patunay na talagang mahal natin ang Panginoon? So, living out, withstanding, or practicing love, pag-uusapan natin para hindi tayo masyadong humaba. What are the meanings and definitions of love? Alam niyan ng mga kabataan, amen? Alam din ng church yan sa kabuuan, pero re-reviewin lang natin. Pag sinabing erotic or eros love, it is a romantic, passionate love between man and woman. Ulitin ko, pag-ibig ito sa lalaki at sa babae. Yan po yung definition na binibigay sa atin. Pag sinabing agape love o agape love, calls us to love everyone, even in his heart. Hindi siya kaibig-ibig, minamahal mo siya. And you are willing to sacrifice. Yan ang ibig sabihin ng agape. Phileo, show up in our close relationship, friends and family. Yan yung ginagawa natin. Diba? Kapatid, kumusta ka na? Kinakamayan natin, pinakalam natin ang kanyang sitwasyon. And then yung pag sinabing Philadelphia, ito naman yung building unity. Pagdating naman sa church, kabuuan. So meron pagmamahal sa pamilya, meron sa kabuuan, at yan po yung nakapaloob dyan. So when Jesus asked Peter, do you love me? He mentioned these words 3 times. But the amazing thing here is that the word love, he was mentioned diversely in Greek. Iba-iba ang kahulugan nito. Pero sa Tagalog, love lang. Mahal mo ba ako? Ito ngayon yung aalamin natin. Ready na po ba kayo mga kapatid? Ready na po kayo? Thank you lang ito, pero napaka-importante nito. Sabi ng awit, baguhin mo ang puso ko at isip ko. So, mga Christian, ginagawa ang umaawit niyan. Parang tayo din. Parang katulad ni Peter. Hindi sapat na kilala mo ang Lord. Kailangan magkaroon ng transformation. Okay, natin ha. John 21:15. So kayo nga po. 1, 2, ready, go. Wala po. Okay. Okay, 1, 2, ready, go. Yes, Lord, I love you. Tingnan niyo po ha. Yung word na love dito, ang gamit ni Lord, do you agapaw me? Do you agapaw me? Are you willing to give your life to sacrifice for me? Ang sagot ni Peter, ang sabi niya, yes, Lord, I phileo you. Lord, ang hayaalay ko lang yung pagmamahal bilang kapatid. Hindi ko kaya ibigay yung agapaw. Very specific po sa Greek. No? Kaya napaka-importante. Parang sa tulad natin, bakit gagawin natin yung isang bagay na hindi natin kaya? Siyempre, magpapasimula ka doon sa kaya mo. Okay, tingnan niyo mga kapatid. Sa pangalawa, tingnan natin ha. John 21:16. Sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Do you love me? Yes, Lord, I love you. Okay. Yung unang gamit niya, napakanin mo ang aking tupa, ang ibig sabihin nun sa original, kordero, batang tupa, kordero. Ibig sabihin, kung mahal mo ko, well, pakanin mo ang mga batang tupa. Yung mga Kristiyanong napapasimula, yung mga mananampalataya na wala pang sa salita ng Diyos.
Pero ganun po yung pangalawa. Do you agapaw me? Are you willing to give your life for me? Ang sagot niya, yes, Lord, I phileo you. Yun lang ang kaya ko. Yun lang ang pwede ko may offer. Kasi pag sinabi mong agapaw o agape, grabe ito. Kahit hindi ka ibig-ibig, mamahalin mo. Tanong, naibig niyo na po ba yung mga hindi ka ibig-ibig niyong kapitbahay? Na walang ginawa kundi imalites kayo? Siraan kayo? Ang hirap nun. Pero ang ibig sabihin ni Lord, mula dyan, dapat mag-level up ang iyong pagmamahal. Hindi dapat manatiling sumasamba ka lang. Hindi dapat manatili na gumagawa ka lang ng mabuti sa iba. Dapat yung paggawa mo ng mabuti is out of your agape love sa Lord. Amen? Okay, tuloy natin. Expose ko natin ito. Pangatlo. Sabay-sabay, 1, 2, ready, go. Do you love me? Lord, you know everything. You know I love you. Okay. Do you philase me? Lord, you know everything. You know everything. You know I love. Or I phileo you. Sa pangatlong pagkakataon, hindi na ginamit ni Lord yung agape o agapaw. Ang ginamit na niya, phileo. Ang ibig sabihin, kung yan, diyan ka magpapasimula, talaga bang mahal mo ko? Kaya mong gawin na mahalin ang mga kapatid mo. Ang sabi ni Peter, yes, Lord, I phileo you. The word agapaw in different meaning means unconditional, selfless, sacrificial. This is the kind of love God has shown to us. We should adopt when we mature. Ngayon, hindi natin kaya. Minsan nga, kunti-kunting oras na binibigay natin kay Lord, nagmamadali pa tayo eh. Pag umahaba ang sermon, nakatingin na tayo sa orasan. Di ba? Pero pag sinabing agape love, you are willing to sacrifice no matter what it takes. Ano man ang mangyari. Yung iba naglilingkod pag may pera. Pag walang pera, ayaw. Nilalog na. Yung iba ay hindi gumagawa sa church. Pero pag Pasko, nando doon. At maraming regalo. Dito ba usapin yun? Bakit yan ang pag Pasko? Daming tao. Pero pagkatapos ang kahit mga bata, kumukunti. So, ang ibig sabihin ng Lord dito, okay, kung yan ang abot mo, magpasimbula ka dyan, tutuhanin mo ang pagmamahal na yan. Pero hindi sinabi ng Lord na manatili ka dyan. Remember, 3 times niyang sinabi. 3 times din niyang dininay si Jesus Christ. Kaya nung bandang uli, nalulungkot na, naluha-luha na si Peter, Lord, alam mo naman ang lahat ng bagay. Alam mo namang mahal kita. Totoo naman. Kasi kahit doon sa dulo na kung saan ay pinarusahan siya, ando doon si Peter. Sumusunod siya, kaya lang patago. Maraming mga Kristiyano gano'n. Kristiyano sila, pero patago. They are not willing to show up. Ayaw nilang ipakilalang sila ay Kristiyano. Ganun ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka ba? Kung may nag-react, hindi. Ganun Salamat ka naman. So mga kapatid, why this truth matters? Kasi nga gusto ng Lord mag-level up tayo. 3 beses, Jesus used the word philase and meet Peter in his present level of love, which is phileo. Jesus accepted Peter's love. Ito maganda kay Lord. Yung hindi mo kaya, alam niya eh. Pero tinatanggap tayo. Hindi tayo kaibig-ibig eh. Palpak na tayo eh. Ilang beses tayong naglilingkod, sumasablay tayo. Baka kanina, bago tayo pumunta dito, marami tayong nagawang mali. Baka nasunog yung sinaing. O di kaya maliliit na, nag-away kayo mag-asawa. Nagkaroon kayo ng deliberation. We aren't perfect. Pero, ang makikita natin dito, kagaya ni Peter, gusto ng Lord na magpasimula siya kung ano ang meron siya. Tingnan niyo po ito mga minamahal kong mga kapatid. Brotherly love to agape, sacrificial, unconditional. Okay, tingnan po natin, balikan natin.
Habang bata tayo kanina, na-recall ko yung panahon na kung saan ay nasa mundo ako. Ang hirap. Ang hirap kumalag. Hindi ko alam kung paano makakabawi kay Lord. Akala ko noon, maglingkod ka, magpawis ka, para lang sa ngayon makabawi ako kay Lord. Without knowing ang Lord, ang ginawa niya, lahat ng hindi mo kayang gawin, ginawa niya. Ang biyaya, ang ibig sabihin, unmerited favor, ibinigay sa iyo kasi alam niya hindi mo kaya. Pero kagaya ni Peter, ang sabi ni Lord, mula sa mababang klase ng pagmamahal, dapat umakit ka sa level ng mataas na pagmamahal, agape na. Kung ikaw ay may asawa, hindi lang erotic. Kasi maglibas ang panahon, wala nang kilig. Si isang klase may kilig ka pa ba? Pag pinakausap mo siya, at sinasabi ko yung love. Meron ba ba? Oh, hindi. Iba na. No, kami mag-asawa, minsan kasi sinasabi ko sa kanya, parang hindi na wala ng dating. Diba? Parang wala ng dating yung kilig. Ng Lord maging agape na. Kung ang pagmamahal mo sa kapatid ay brotherly, ngingiti yan na kapatid. Patay ko. Tilang mo, hindi ka pa patid. Brotherly love. Konti lang binibigay mo. Pero kapag sinabi, agape love, you are willing to sacrifice para sa kapatid mo na nagmamahalin sa Panginoon kahit hindi siya kaibig-ibig. Ulitin ko, madaling mahalin ang hindi kaibig, ang kaibig-ibig, nagbibigay sa ilang ulam, ng allowance. Hello, ayun, kamusta ka na? Para sinasabi ko, ulitin mo. Oh, kailan ka mo bibigay ng ulam? Madali. Pero ang isang tao na hindi gumaganti sa iyo ng anumang pabor, napakahirap. Kaya makikita niyo sa Bible, sinasabi yan, love your enemy. Noon, kapag ikaw ay nagkasala, patawarin mo siya ng 4 na beses. Yan ang Jewish law. Pero ngayon, pag nagkasala ang kapatid mo, patawarin mo ng 70 times 7. Ang ibig sabihin, habang nabubuhay ka, dapat patawarin mo siya. Mga minamahal kong mga kapatid, this is not just an informative message. Kasi ang tao gusto yung ganda. Oo nga, ganda. Pero itong message na ito, hindi ko hahabaan dahil gusto kong idiin sa inyo, ito yung mensahe na kailangang madinig ngayong araw ng mga puso. Dahil ang erotic love dapat maging agape love. Ang love ng Fileo dapat din maging agape love. Ang brotherly love to ang Philadelphia sa mga kapatid dapat maging agape love. Lahat ng ito, it is not just an informative message, but it is a transformative message. Kung noon, kumakanta ka dahil obligasyon, ay kailangan magagalit si Brother Hensley. Ako wala ako malilate ako. Ngayon iba na. Gagawin mo yan out of love. Ito yung nais ng Lord na gawin natin mga kapatid. Magiging walang kabuluhan ang lahat ng mensaheng ipinapahayag sa pulpito kung hindi matatransform ang ating buhay. Si Peter, 3 taon niyang kasama ang Lord, kasama ng mga alagad, and yet, nasa proseso sila ng paglago. Parang katulad natin. Ilang taon ka na sa church, huwag mo nang sabihin, maaaring 3 taon, 5 taon, 10 taon, 15 taon. Namahal mo na ba yung mga taong umaarkabyado sa iyo? Napatawad mo naman sila. Na kapag nakita mo sila, kapatid, kumusta na? Na wala ng grudges. Meron akong ikwentong maisip. Hindi ko napapangalanan. Pero tulungan niyo ako pang madulas ako. Dahil pahingin nga po ang love ko, meron isang pangyayari na pahingin po kami at ngayon po magulan na yung church na yun. Akalain mo yung pinakamamahal namin kapatid. Yun ang naging kaaway namin. Kaaway in the sense na lahat ng mga masakit na salita, parang ang hirap ata. Ang hirap, parang hindi ako makalilon, makamukod kahit tagapangaral. Hello mga kapatid, kahit tagapangaral ka, kahit ano man ang estado mo, ang proseso ng pagbabago sa iyong buhay, unti-unti yan. Kaya huwag nyo i-expect ang mga tagapangaral ay hindi dapat nagkakamali. Nagkakamali din sila. Nagtampo ako kay Lord. Lord, bakit ganun? Binigay ko naman lahat. Nagpahinga ako ulit sa Manila.
Alam ko naman pagka nagpapahinga, mali na ang puntahan dahil yun ang home church ng aking may bahay. Pero yung sama, yung galit, ando doon. Hello, pastor ako, bakit ako nagagalit? Without knowing, may proseso pa lang ginagawa sa buhay namin. Hindi ko maiwan ang church kasi ang pakiramdam ko, pag umalis ako, 3 taon pa lang ako doon, baka umaksa. Hello, akala ko ako si Superman. Akala ko ako si Batman. Akala ko ako yung masasamba sa church. Pero iniyak ako, natural na naman yung 3 taon ng mga panalangin, evangelism, etc. Pero yung pala, proseso ng Lord. Dahil yung time na yun, talagang hirap na hirap kami sa buhay. Kung naabutan niyo yung tricycle ko, karag-karag. Grabe. Pero proseso pa rin ng Lord. Kung nandun ako at nakikinig sa Manila, siyempre masarap din nakikinig kayo, pastor ka. Inopen ng Lord yung mind ko na, ganun pala, habang nakikinig ako sa isang pastor, yung nasasabihin, naiyak ako. Sabi ko, Lord, ganun pala. Masakit. After ng ilang time, i-level up ng Lord ng kabuhayan namin. Yung anak ko, pinahintulot niya makapag-abroad kahit bawal mag-abroad at 17 years old. At hindi lang yun. May pangyayari. Nung hinatid ko siya, nag-a-apply siya sa abroad, ayokong pumayag kasi pupuntahan niya, ang alam ko may mga ano doon, may mga, ano ba yung sa Japan, tawag niya? Yakuza. Ayun, hindi. Tsaka pastor ako, ba't ka mag-a-abroad? Pero nung siya nag-a-apply, at umuwi na ako, palabiro ko talaga ako eh. Sabi ng anak ko, Tatay, nasan ka na? Papauwi na ako. Sakay ako ng Pajero ko. Pero yung kakarang-karang na. Bigla ng text, nandihinto uli ako. Ang ano ko nun ay 32 kanata. Di ba? Sabi niya, huwag mo kayo mag-alala. Dadating ang time, magiging tunay na Pajero. Tinablan ko ako nung habang nag-drive ako, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi ko kailangan ng anong pwede na ibigay sa akin ng anak mo. Gusto ko lang i-bless na siya. Paglipas ng panahon, pati yung mga gratis ko, inalis ni Lord. Nagtitignan ko na maayos yung mga tao kasi gusto kong i-apply. Gusto ko sabi ni Lord na tunay na pagmamahal. Siya hindi makatingin. Subukan niyo po. Pag kayo ay totoong nagpatawad, yung pinapatawad niyo pag hindi makatingin sa inyo, hindi pa kayo napapatawad. O kaya may galit pa. Pero dahil doon, nakita ko ang pagkilos ng Lord at naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Mga minamahal ko kapatid, 41 years na po ako sa ministry. Hindi na halata. Mukhang bata. At kahapon, nakita ko yung mga kasama kong klase dyan, tinitignan yung buho ko, may konti-punti. Kaya ginawa ko, pinakulay ko ng konti. Pero hindi ko pinakulay lahat. Para hindi na siya mahalata. Pero masasabi ko po, na mula nang mag-ministry ako hanggang ngayon, naging mabuti ko ang Lord sa buhay namin. Palapakin nga po natin ito. Pagbabasahin niyo po muli ang verse nito pag-uwi kayo. Isipin niyo kayo kausap ni Lord. Ano mo niya, no? Apple, sabi ni Christ. Minamahal mo ba ako? Sasagot si Apple, yes Lord, mahal kita. Superficial. Pagmamahal na kaya natin i-Lord. Doon beses sasabihin ni Lord, pero ang gusto ni Lord, mula sa pagmamahal na binibigyan mo ng time si Lord, pagmamahal na lahat ng time para kayo. Akala kasi natin kapag nasa school tayo, sa atin na yun. Akala natin pag nag-exam tayo, sa atin na yun. No, hindi ka pa rin pwede mandaya. Kailangan maging ilaw ka pa rin kahit nasaan ka. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Kasi noon, si Peter sumusunod, pero pagka may agabyado o kaya medyo may delikado, nakatago siya. Ang gusto mangyari ng Lord, tayong lahat, na kahit po wala sa kapilya, nasa kapilya, we are willing to flag in the name
Jesus. Kaya niyo po ba yun? Palamanan natin ang Panginoon. Spiritual leadership is about serving and feeding others with truth and love, not just authority. Sa mga leaders, hello. Pag-aralan din natin na hindi pala ito authority na malakas ang boses mo, nasumunod ka sa akin, no? It is about service. Si Christ ginawa yun. Sabi ni Lord, hindi pwedeng maging mas makila ang Panginoon sa alipin. Kung siya ay nagsakripisyo, naghugas ng paa ng mga alagad, kayo din. Ang ibig sabihin ng Lord, ang tunay na lingkod ng Diyos, you are willing to sacrifice. Pag may mga kapatid na nangangailangan ng atensyon, hindi lang ipanalangin, kung kailangan dalawin, dalawin. Pag kinakailangan magsakripisyo, magsakripisyo. Kami, sa church sa Mangga, puro sakripisyo. Naghihintay pa kami ng benepisyo pagdating ng time. Alam niyo kung bakit? Alam niyo naman ang pioneering. Ako po bilang tagapangaral, kung ano lang yung kaya ng church, ganun po ako lumalaban. Hindi, dapat ako pastor, ganito ang dapat na. No. At kung ano yung binibigay sa akin, kaya ko pang ibigay sa iba. Because I believe, hindi lang po ako dapat magpakita ng pagmamahal sa kapatid, kundi isang klase ng pagmamahal na handang magsakripisyo. So, it is a call to pastoral care, whether you are a church leader or a small group leader or even a simple believer. We should sacrifice to care for others. Alam niyo po kapag pinagdaman niyo sa mga kapatid ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal, kahit hindi niyo tawagan pupunta at pupunta dito yun, mamimiss kayo. Dahil alam nila, totoo ang pagmamahal na pinapakita niyo sa kanila. And if you truly care for the flock, you will not do anything to jeopardize it. Ibig sabihin, talagang makikit ka ng tunay, isang tunay na pagmahal. Sabi nga dito, it is a call to pastoral care, whether you are a church leader or small group leader. Ano ka ba? Simpleng miyembro ka? Church leader ka? Kahit church leader ka, ang leadership na tinuro ni Christ ay hindi, sundin niyo ako, kundi ano ang ating gagawin. Ano ang gusto ng Lord. Sa mundong natin ginagawa mga kapatid, kailangan ng tao ang tunay na pag-ibig. Bakit maraming tao hindi pupunta sa church? Kasi lagi tayo nag-iimbita sa church. Which is right. Bakit hindi tayo pumunta sa kanila? Alam niyo kung dinadalaw kaming evangelism kahit na kami ay sa pioneering evangelism seminar. Ang tinuturo kahit ikaw ay nandoon sa isang court, nasa isang lugar, pwede kang magtayo ng church doon. Huwag mo silang obligahin pumunta sa church hanggat hindi sila naluluto ng marili. Ang tagal na nainip ako 3 months. Halimbawa, nag-aagusap, mag-Lord Chapel pa rin sila doon kasi mga Christian. Pero ang dating nun, pag nagsama-sama, ang lahat ng mga sinisera nyo, ibang klase, matitibay sila sapagat wala silang nakikita ang kabigusuhan. Amen? Kaya minsan tayo ay hindi nakakapaglingkod, imbis na makinig sa mensahe, yung katabi mo, yung iyak ng bata, o yung ginagawa nila, o yung kapatid mong naglilista na kanyang uulamin mamaya. Tinitingnan natin yun. Without realizing na ang gusto ng Lord, sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang kaligtasan, purely sa biyaya. Pero nais ng Diyos, ikaw at ako, maging isang buhay na biyaya na katulad ni Christ, nagpapakita ng agape love, nagpapakita ng totoong pagmamahal regardless ng presyo. Tayo lahat ay tumayo. We should live out our love for Jesus. It is not all about singing. Merong isang kanta yung goodness of God. Sabi doon, I love you, Lord, for your mercy. Sabihin niyo ba? Mercy. All my life. Sige, tuloy niyo. Kaya matakot kayo sa Bible Church yan.
yung buong kabuuan ng kanta. Parang sinasabing, yes, mahal kita Lord kasi I sing. Pero hindi yan ang gusto ng Lord. Yung inaawit mo, dapat mag-manifest mo. Dapat, I will live in the goodness of God. Kahit anong awit mo sa mundo, hindi yan ang batayan para sila makakilala. Maaari, mapukaw ang kanilang atensyon sa inaawit mo. Pero ang gusto ng ang sanlibutan, makita nila yung inaawit mo. Awitin natin. I love you, Lord. She never fails me. All My days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up, I still lay my head. I will sing. Sing by the goodness of God. I will live. I will live. Pagkatapos mo umawit sa umaga, merong FB, mag-post ka ng pagmamahal ng Lord. May mga taong matawagan ka, i-text ka, humihingi ng prayer, ng tulong. Do it! Kasi yun ang manifestation ng inaawit mo. Ang sabi ng Bible, Mateo 7:21, hindi ang bawat tumatawag sa akin o umaawit, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong tumutupad ng kanyang kalooban. Tinawag ka, niligtas ka sa biyaya, para ang buhay mo mag-manifest ng mabubuting gawa. Huwag po tayong tumigil sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For we are saved by grace, not of works, para walang magmalaki. Ituloy namin sa 10. Itinalaga tayo, Ephesians 2:10, itinalaga tayo para gumawa ng mabuti. It is in the context of God's grace and faith in puno. Faith ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan sa biyaya. Faith din ang nais ng Lord na gamitin natin sa araw-araw para ipakita sa mundo, ikaw at ako ay totoong naligtas sa biyaya. Namin ang mahal kong mga kapatid, we should live out our love for Jesus. Pagkatapos ng pagsamba, o kaya mamaya magkakamayan tayo, yakapin mo yung kapatid mo. Kasi hindi mo alam, baka sa isang susunod, wala na siya. Baka ikaw, wala na rin. Do it now! At dun sa mga kaibigan mo, mga kapatid mo, uuwian mo, lumakaling na kasamaan mo ng loob, patawarin mo sila, and then puntahan mo sila. Dahil yan, ang nais ng Lord. Lahat tayo, mabuhay sa pagkapilan. Sabihin natin, Father God, sabay-sabay ko, Father God, from now on, ipapractice ko po ang agape lang, pagmamahal, selfless lang, may sakripisyo, at handang mabuhay at mamatay para sa iyo. Tayong dati manalangin, Amang Banal, sa isang simpleng mensahe na nais mong ipaabot sa amin, nakuha namin ang tunay na kahulugan nito. Na ang bawat isa sa amin, kagaya ni Peter, dapat mag-level up ang aming pagmamahal mula sa brotherly, erotic love, Philadelphia, ay mapunta at tumungo sa isang mas mataas na antas ng pagmamahal. Agape lang. Alam namin, nangyari po ito kay Peter. Nung una, hindi niya kaya. Pero kagaya ng sinabi mo, nagdadating ang time na hindi lang siya magbibigay sa kanyang sarili na gusto niyang suotin at gusto niyang puntahan. Kundi sinabi mo po, nagdadating ang time na kahit hindi niya gusto, may mga tao na magbibigay sa kanya at dadalhin siya kung saan hindi niya gusto. At ganoon din po ang nais mong ipaabot sa aming dakilang Diyos. Dapat mag-mature kami sa faith. Hindi na kami manilisurin. Hindi na kami madaling masaktan sa mga mensahe.
kundi ang aming buhay ay naang sumunod sa iyo, regardless of pressure. Kahit meron kang pagpapala o wala, we can do all things through Christ who gave us. Kagaya ng sinabi ni Pablo. Hindi maganda ang kalagayan niya, Lord, nasa bilangguan siya. Pero sinabi niya, lahat ng bagay magagawa niya doon sa nagpapalakas sa amin. Nawa, ang mga kabataang naririto, mga kababaihan, mga kalalakihan, mga kapastoran at mga leader ng church, ito rin po ang maging panuntunan namin sa aming buhay. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang sinasabi, kundi ito ay sinasabi. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at parangal, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ng sabi ng Amen. Palapakan natin ng